munisipyo sa lungsod sa Namal ubos sa liderato ni Mayor Gerard Roger Espina. So atangi ang atong pagaisgutan karong adlaw, pakig-uban kanamo nining usa ka oras nga programa. Kining inyong higala sa kahanginan, maingon kaninyo maayong buntag kaninyong tanan, George Mango. Okay, mayong buntag mga suki namong tigpaminaw. Welcome na usad sa atong another episode sa atong programa. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Hinatunta, anaa kamo sa mayong panglawas ang atong mga suking tigpaminaw sa maabot nining atong Sibya. Og ayaw mo og balhin og istasyonan kay daghan tang pagahisgutan karong buntaga. Kini inyong alagad makig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon, Jean Sanjorjo. Maayong buntag kanatong tanan o katong sa atong mga tigsunod niining programa nga gipasugdahan ni Mayor Gerard Roger Espina o ganian usab kita sa laing yugto sa atong kada duha ka semana nga programa nga pag-usapan natin. Og nang hinaot ako nga ana kamo sa mayong lawas karong adlaw og maayong buntag kaninyong tanan. Okay, Sir George ug Sir Jerome, atong i-greet ang atong mga kaigsunan ang naminaw karon labi na gayud sa Barangay Santo Niño, Sir Jerome ug sa Sir George. Naminaw sila karon didto sa maong barangay, pinanguluhan sa ilang maabti kay nga kapitana si Jacqueline Oral. And atong kanang barangay, Sir Jerome, Sir George, murag maogi pinakanindot sa in terms of public address system. Kaya murag ila pag yung gi-upgrade nga halos tibuok barangay mabatian na ang kanang kung doon na sila ipaabot nga mga mensahe ngadto sa mga lumulupyo sa ilang barangay. So wala man kunin nila biyahe kining atong public system kay dako kayo og gamit sa usa ka lugar, labi na gyud ng ilang lugar diya nga daplin sa dagat. So dali ra kayo ang pagpahibalo sa ilang mga kaigsuonan kung naa may mga labi na gyud kung maot ang panahon, Sir Jean o Sir. Sakto ka na, Mano George, Mano Gino, ang kanang public address system sa usa ka barangay, ilabi na kaning mga barangay nga coastal areas, kinahanglanon kayo kini. Kay usa kini nga pamaagi para ang impormasyon mahidangat dayon ngadto sa atong mga kaigsuonan in times of emergency or in times of need. Madali na ang pag-disseminate sa information o madali ang aksyon nga gihimo sa usa ka barangay. Og alang sa kasayuran sa tanan, Sir George ug Sir Jerome, kani nga proyekto usani sa mga brainchild projects sa atong batan-on nga mayor Gerard Roger Espina. Kay iyang nakitaan ang mahinungdanon ining maong public address system sa mga barangay, especially sa dissemination o sa mga kinahanglan nga ipaabot ngadto sa atong mga lumulupyo sa mga barangay. So manginaw lang Sir Jean, sa uban pon nga mga barangay no nga natagan na nato niining public address system. Unta ilang i-update, ilang ipadayon kini nga programa, kini nga kalihukan tungod kay sa ato nang gikaingon dako kayo ni og gamit labi na sa mga emergency nga panginahanglan. Yes, karong buntaga, Sir George ug Sir Jerome, supposed to be ang atong guest supposed to be is ang atong LGOO nga sa local sa LGU Naval nga si Sir Dex Naredo, but unfortunately conflict siyang schedule kay doon na siya ay meeting there sa province. So atong gi-invite ang atong head sa atong provincial hospital, si Dr. Veloso, ang atong provincial health officer. Misanong siya sa atong invitation and iya kitang gihatag sa kang Ma'am Vanessa Ramirez ang public health yung position ani is provincial health officer provincial
Health Officer and Promotion Officer 3 sa Biliran Provincial Hospital. So ato siyang hinabion through phone patch. We will try kung ato na ba siyang makontak kay kaganina before 11 dito pa siya sa provincial capital. So atong makitaan karon Sir George ug Sir Jerome ang pinaka init nga issue mao kining COVID-19 gihapon. In fact atong nakitaan dito sa National Capital Region ug diri sa Region 7 ug soban mga pipila ka riyon sa tibuok sa Pilipinas nga dunay mga gipatupad nga enhanced community quarantine tungod nining gitawag nila Delta variant. So ato kining atong hinabion ang atong resource speaker nga maoy tahasan ni Dr. Edgar Veloso nga makighinabi sa dinhi sa atong tulumanon. Maayo ka na nga panghitabo Manogino kay aduna kitay authority, aduna kitay tao nga may otoridad sa paghatag o pagkalat sa impormasyon mahitungod aning COVID-19. Labi na sa imong ginaingon adunay Delta ug dili lang kana Manogin, aduna pay kana ng mga Alpha, Beta o uban pang klase mga bag-o nga variants. O ang atong hinumduman, bago lang ang Manila ang dito sa National Capital Region nag-implement na silang ECQ to avoid these new variants nga virus kay kini matod pa nila kusog mukalat o grabe ang epekto sa tao nga maigo ini. So to avoid mo nang nag-implement sila aning mga granular lockdown or kaning mga specific areas diin nga pwede nilang i-lockdown. Although not tanan yod nga area sa NCR nga i-lockdown. Gipili nila nga kuan lang kanang may mga segment la portion la tungod kay dili po nila gusto nga ang ekonomiya mubagsak yod og maayo. So maayo kanang imong paabot kanato Manogino nga aduna kitay guest nga authoritative ani nga issue. Tinuod ka na Sir George ug Sir Jerome. In fact, usa sa gihingyap gayud nga gikampanya gyud ni Mayor Gerard Roger Espina mao kining pagpabakuna sa mga kaigsuonan natong mga Navalinyo, dili lang Navalinyo kundi sa mga Biliranon. Kay mao kini usa ka solusyon sa gobyerno aron maprotektaran ang atong populasyon, ang mga Pilipino against nining COVID-19 nga virus. In fact, naghatag pagani og premyo paraffol ang atong batan-on nga mayor in connection sa mga kanang fully vaccinated. Ang makaapil ani katong mga fully vaccinated nga mga Navalinyo og doon na kini mga premyo na ay motor, na ay baka o baboy, Sir George ug Sir Jerome. So usa kini atong giawhag atong mga kaigsunan kung in case nga naay available nga mga vaccines nga moabot dinhi sa atong lungsod, sa atong probinsya, giawhag mo namo sa pagbabakuna aron sad maprotektaran kamo nining COVID-19 virus. At least nga in case nga namanggani panahon nga mataptan ka ini nga virus, at least nga dili nagyod fatal ang mahitabo kanimo kay naa na may protection nga naa sa imong lawas, Sir George ug Sir Jerome. So ongoing pa kini nga vaccination nato karon kini pamakuna na karon nagpatigayon diya sa BIPSO para ni antong mga second dose nga na-schedule na karon unya kadtong para second dose nga wala vaccine ni atong pizza 5 o pizza size nga ilang schedule. So tingali nakapangayo na mo og mga priority number ninyo. So ngadto na lang mo sa atong vaccination area kay andam na sila. Naanay atong mga vaccine karon. Ay pasabot pa na dugang kaninyo atong mga kaigsunan dinhi sa lungsod sa Nabal nga ang vaccine ani nga kuan murag
kuan lani nag-agad po kita sa kung pipila ka mga baksin ang moabot kanato. Pero sa aspect nga pag-encourage sa mga tao nga mabaksinan, pagkumbinsi, murag wa kita magkuwang ani. Only that naghulat-hulat lang kita og mga baksin nga moabot kay kung atong tanahon may ada kitay mga moabot nga Sinovac, aduna po tay J&J, may aduna po kitay kanini ang AstraZeneca. So depende la kini gikan sa kauluhan kung unsa ang mga vaccine nga moabot. Pero aduna kitay mga scheduling ani. Maghuwat lang kita, maminaw lang kita sa mga announcement ini sa atong programa or kung pwede po dito kamo sa atong Rural Health Unit. Okay. Sir George ug Sir Jerome, ani ana na contact na nato ang gitahasan ni Dr. Edgar Veloso nga mao'y makigahinabi kanato dinhi sa atong programa karong buntaga. Ang Officer 3, ang Education and Promotion Officer 3 sa Provincial Health Office, si Ma'am Vanessa V. Ramirez. Good morning, Ma'am Vanessa. Hello, yes, good morning. Good Kaya- morning, sir. O good morning sa tanan nga naminaw nato karon sa programa nato dinhi sa radyo natin. Yes, live kita karon sa atong program pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Ma'am, we are very thankful nga ni sanong ka sa among hangyo nga makiguban kanamo kanong buntaga sa among programa. Pwede maghatag kag opening statement sa atong mga kaigsunan nga naminaw nagsunod nini atong programa pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina, ma'am. Yes, sir. Again, no, maayong buntag sa atong tanan. Ug dako pud ang akong pasalamat, sir. Pinaagi ang inyong programa sa pag-usapan natin with Mayor Gerard nga matabangan nino sa among office, sa Provincial Health Office, pag pasabot sa mga katawhan bahin sa mga importanteng mga mensahe nato bahin aning atong COVID-19 vaccination o kining atong COVID-19 nga pandemya nga ato karong nasinati, no, especially with our Delta variant ng mga cases. So dako among pasalamat in behalf kay Doc Veloso nga nakatagaan mi chance, no, pinagi sa inyohang program para mapasabot po namo ang katawhan sa mga importante nga information. Yes, Ma'am Vanessa. Sa atong nahibaw-an dito sa kauluhan o ubang mga lugar sa atong nasod, dunay mga gipahigayon nga mga enhanced community quarantine tungod niining gitawag nila Delta variant nga nihulga sa atong nasod. And dinhi sa atong lungsod, most probably murag nagpasalamat kita nga wa pagyud ni wa ni moabot dinhi. And pwede ba nato mahatagan og kanang katin-awan ang atong mga suking tigpamin ang atong mga kaigsuunan karon nga naminaw kung unsa gyud kining gitawag nila Delta variant, unsay nakalahi niini sa ordinaryong COVID-19 variant, ma'am. Okay, sir. Kini man kung Delta variant, usa lang ni siya ka variant, no, sa nga daghan pang klase nga mga variant. So, ako lang emphasize ba nga ang COVID-19 virus or ang virus in general, no, mutate gyud na siya mag-usab kay nature gyud na sa usa ka virus nga mag-usab-usab siya para siya makasurvive, no, sa environment nato. So, kini nga Delta variant, usa lang siya nga kalahian sa COVID-19 nato nga virus nga atong nailhan, no. So naaman tay gikan sa alpha, beta, murag pila ning giterm ang gihatagan lang nila og term nga Delta variant. But ulsa may nakalahi nga nga ato man ning gitagaan og importansya si Delta variant. So ang good sir kay nakita, no, base sa mga datos sa tibuok kalibutan nga mas dali siya mapas siya nga mukalat or ma-transmit ngadto sa laing tao. And then kagaran pod sa mga kaso kung diin Delta variant ang hinungdan nga nagka-COVID sila is mas severe or mas delikado ang
ang sitwasyon sa usa ka pasyente, no? Kasagaran na hospitalize or murag og sa term pa nato magrabihan siya kung Delta variant, meaning mas isog o mas dali siya nga makatakod or maipatakod sa lain. So mao nang gitagaan siya nato og kumbaga gitutukan siya nato karon nga matagaan ni nato siya og igo nga pansin, especially nga para mapigilan kung dili man nato mapugnan nga mo sulod na siya pananglitan din sa atong probinsya, at least nakapangandam na kita bahin ini nga Delta variant. Idugang lang po nako, no, dili ni sa ingon nga pagpanghadlok, but this is more nga paghatag og impormasyon, awareness sa atong mga naminaw nga kini po nga Delta variant is mas sama ko ni siya sa kanang hangga bitaw, chickenpox, gitawag nato chickenpox, hangga. Ingon ana ang inyahang kadali siya nga makatakod, no? Kung makabantay bitaw mo sir kanang sa klase sa una, kung naatay estudyante nga gihangga, after pila ka days halos tanan na ana nga tibuok classroom, mga classmate gihangga na pud na. So ingon di ana ka highly transmissible or dali makatakod ang COVID-19 nga Delta variant. I see. As far as the Department of Health is concerned, Ma'am Vanessa, unsa may mga lakang karon nga gihimo sa atong departamento sa panglawas aron paghatag og proteksyon og paghatag og kanang proteksyon sa katawhan, unsay inyong ikahatag nga suhestyon, unsay mga lakang sa Department of Health aron mahibaw-an sad sa atong mga katawhan ug unsay inyong ipaabot kanila aron maproteksyonan or malikayan nato ang pagkakalat nining Delta variant, ma'am. Oo sir, so una sa tanan, no, bisan pa kini nga Delta variant is gitawag man nato siya nga variant of concern, gusto ni nato nga matutukan, no, nga makontrol ni nato nga pagkalat ani nga variant. Pareha ra gihapon sir ang atong mga preventive measures or mga angay buhaton para maproteksyonan nato atong kaugalingon. Wala ni kalahian sa uban natong mga gipang practice na gihinimo na nga mga minimum public health standards, sama sa magmask, no, magsulot sa mask pirmi or face shield, o nya mag-distancing, physical distancing, likayan ang mga public place or daghan nga tao nga lugar, especially ang kanang mga enclosed bitaw, kanang mga closed spaces, oo, and then permanente nga i-disinfect ang atong mga kamot og alcohol or mag-hand washing gud kita, sabon og tubig, og ang ato pug karon kitagaan og emphasis nga magpabakuna ta once na ana ang vaccine available para sa ato ang grupo, priority groups. Gi-encourage gud ang tanan nga magpabakuna, kay contrary po or supak sa atong mga usual nga mga nabatian bitaw nga medyo misinformation nga moingon nga away gamit ning mga bakuna sa mga Delta variant kay bag-o man lang nga variant. But nakita nato sir, no, pinaagi sa mga studies ug mga statistics nga bisan unsa nga bakuna basta fully vaccinated ang usa ka tawo, naghatag gihapon na siya og porsyento nga protection against the Delta variant. And kung makita nato ang atong mga cases all over the world bahin ani nga Delta variant, 99.5% di ana sir dili bakunado. So ang mga namatay tungod sa Delta variant, 99.5% ana nila dili vaccinated. So giawhag gyud gihapon namo, gitagaan gyud gihapon namo og dako nga pagtagad, no, nga ang mga tawo magpabakuna na once available na sa ilaha ang mga vaccine. Okay, ma'am, doon nalay mga concern kay doon ay mga nagkampanya kaning gitawag nga mga anti-vaccine campaign nga after kuno 2 years ang nabakunahan mamatay, ang uban ingon after 2 years mahimong sumbi. So kana nga mga campaign nga mga fake news nga murag panghadlok sa atong mga katawan,
klaro nga may walay ka matuuran. So as an Tama. authority ma'am sa Department of Health sa atong Provincial Health Office, pwede nimo ingnan na atong mga katawhan may tungod niining maong mga fake news, mga Oo. panghadlok sa Yes, sir. Thank sila. you kaayo, sir, sa pag-brought up di ana, no? Yes, niabot na po na namo din, no, nga sa among opisina kana nga mga istorya lagi ko na nga after 2 years mamatay ang tanan nga mga vaccinated, after 2 years mamahimong zombie pa nga ni ang uban. Kasi ang tanan, no, dili na siya tinuod, wala na siya basihan nga mga istorya. Kinahanglan po kita nga, especially kita nga mga naminaw ron, no, mga katawhan nga dili ta basta-basta motuo sa mga unsalay atong mabatian, especially kana mga chismis lang diha si iskina, no. Kanang siguroon nato nga ang atong information nga makuha bahin ini nga COVID-19 vaccination o mismo ang COVID-19 nga pandemya, ang kining atong gipangbuhat sa atong gobyerno, ato lang ning kuhaon nga mga information sa insakto nga mga sources. So, mga programa sa gobyerno o mga programa sa atong health sector, parehaan ning radio program ninyo, sir, dili na to makuha ang mga insakto gyud nga mga impormasyon. Dili ta magpataka og tuo dayon sa mga istorya lang, no, wala na siya basihan. Dili po mamatay ang mga tao nga vaccinated, maproteksyonan sila batok sa COVID-19. Okay, ma'am, daghang salamat si George Mangko ni ma'am na ala ko'y ipaabot ba nga Yes, sir. base sa atong nabati nga ang mga nabiktima sa COVID-19 na taptan sa mga virus is 99%, base sa imong ingon, 99% ang mga nabiktima wala pa gito sila mabaksini. Tinuod ba, ma'am? So, Ang karon Delta variant, sir. Delta variant nga Delta mga variant. deaths. Oo. So karon ma'am sa gining COVID-19 as far as na naman ongoing na ang atong pamakuna, sa imong assessment ma'am, sa imong obserbasyon diha naamanggin mo sa kuan, unsa naman gyud ang assessment nato ning minus ba ang mga biktima nga nataptan ni ining COVID-19 virus? Okay, sir. Kung ang question nimo, sir, is atong ma-relate sa pagpamakuna, no, dili pagud ta makaingon, sir, nga naay direkta nga impact na karon or epekto ang atong pagpamakuna diri ngadto pod sa ato ang mga cases karon in as far as Biliran province is concerned. Kay dili man nato ikalimod pod, no, ang atong bakuna talaga is limitado pa sa pagkakaroon. So ang atong probinsya nagkuan lang ta, nagadepende pa ta sa kung unsa ang ihatag sa ato ang allocation sa ato ang Department of Health gikan sa Central Office. So dili pagud ingon di ana ka daghan ang atong mga nabakunahan, so dili pagud ta directly makaingon nga naanay tagminus. Pero ako, sir, mutuog gyud ko nga ang pag-obserba nato sa atong mga minimum public health standards, kung ato lang gyud ning tumanon sa atong katawhan, kay dili lang man pud, sir, bakuna lang ang solusyon, no? Partner man na siya, dapat si bakuna ubanan gyud gihapon nato sa atong minimum public health standards, ang atong mga bida behaviors bitaw. So usahay ng good or kasagaran nga ni siguro mauman ang lisod natong buhaton, ang disiplina sa katawhan sa pagpermanente nga pag-observe o pagbuhat sa atong mga health protocols, mauman na ang usapod sa hinungdan nga ngano nga magihapon tay mga kaso kay pananglitan, magpundok-pundok gihapon ta nga dili gihapon ta magmask or nagmask man gani, dili gihapon sa insakto nga paagi sa pagsulot. So ingon di ana, sir, inubanan sa bakuna, importante gihapon ang atong observance sa atong minimum public health protocol. So kumbaga, dili siya nato directly ma-associate nga ay tungod sa bakuna nimubo na atong kaso, but more on ang istrikto nga pag-observe sa atong mga health protocols. Okay, ma'am. So daghang kayong salamat nga ako labang na ay kasayuran ng atong mga kaigsunan kay ato mamaning ipadayon pagdasig ang atong mga kaigsunan nga magpabakuna gyud. Pero ang usag gyud nga mayo nga buhaton, ma'am,
disiplina gyud kanig yung Yes. disiplina sa atong mga Yes, sir. kaigsuonan mao gini importante nga atong sundon. Kay bisan pag unsa diha nga mga kalihukan kung ang tao wala gyud disiplina dili mo tuo sa atong mga gipasunod so wala gyud tay mahimo. Tama, sir. Kaya, ma'am, sa akong kasinatian, itong pagkumakunan ako, na-istorya na akong usa ka pastor, si Pastor John Denver. Ni pila gyud siya og dugay-dugay sa pagbakuna nagdungan mi kay nung duha niya ka mga kaubang pastor ang usa sa mga nangamatay tungod sa COVID-19. Ang katong usa ka pastor, ang tibok niya pamilya gyud maoy naigo and luckily nga katong kuan makita gyud nimo nga may epekto gyud pag protektar ang bakuna kay ang asawa sa maong pastor maoray nahabilin sa ilang pamilya kay maoray na vaccinated. Ang tanan nga membro sa pamilya naubos gyud ma'am. So makita nato nga do nagyoy kanang protection ang bakuna and sa pagkakaroon sa imo pang giingon nga ang atong vaccines is only limited so kinahanglan nga magmatngon kita atong tumanon gyud ang health protocols kay bisan pa og taas-taas na ang mga porsyento sa nabakunahan kung di gyapon ta magmatngon naa gyapon chance nga mukanap gyapon ang COVID-19 especially kaning mga bag-ong variant ma'am. Sir, oo sir, i-add lang sa nako sir no, since na-mention nimo ang kanabitang nangamatay no nga severe COVID tungod kay dili vaccinated. Tinuod na siya sir no, ang sa ingana naman po nga aspeto sir na patunayan na nato nga ang mga vaccinated mas less good ang epekto kung magka-COVID man gani sila, mas dili grabe ang epekto sa ilaha. Actually na ako nabasahan no nga nag-release og data ang PGH no sa Manila. Kay ang ilang mga health workers dito is mumanto ang usa ang mga una gyud nga nabakunahan bitaw pagsugod og abo sa mga bakuna nato nga available katong Sinovac. Ang PGH ang usa sa mga hospital nga una gipang bakunahan ang ilang mga health workers. Unya nag-release sila data just recently lang nga sa mga health workers nila dako gyud ang impact or epekto nga na fully vaccinated na ang ilang mga health workers kay less and less na ang ilahang mga health workers nga nagkaka-hospitalize or if nagkaka-COVID man gani tungod kay transmission, syempre kay parte sa trabaho, pero dili na hospitalize or dili na ICU or severe cases. Naa na lang sa balay, nag-isolate na lang, no? Kanang home management na lang ang ipangbuhat. Unlike before, katong dili pa available ang bakuna, nga ang ilang mga health workers in town, nangamatay, no? Na-ICU, severe ang mga simptomas bahin sa COVID. So, kana palang daan nga datos, no? Makita na nato nga kung unsa ka importante nga dapat ma-fully vaccinated ta aron sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya makita nato nga bisan pa kita magka-COVID ang epekto sa COVID-19 nga sakit dili na ingon nga na kagrabe, dili na ta ma-hospitalize or mamatay. Okay, salamat ma'am. Kini si Jerome Pitaw din ma'am na koy gamay lapod nga query regarding aning vaccination nato. Pwede mangutana ma'am kung as of now pila naman ka porsyento sa atong community dinhila I'm limiting the question sa dinhila sa lungsod sa Naval or pwede sa tibok biliran pila naman ka porsyento ang nataga na nakakumpleto na sa vaccine. And sa umaabot nga adlaw mga kanus-a kaha ni nga pwede na nato ma-attain ang tanang tao dinhi sa atong community mabaksina na, mahataga na sa vaccine. Okay, sige sir, thank you sir Drew, no? So, sa August 6, no, adtong Friday, doon na kita'y total nga gi-administer or gipanghatag na mga bakuna, doses sa bakuna nga more than 37,000 doses na sa tibuok probinsya sa Biliran. Moingon kag kumangutan na if pila di ana ang fully vaccinated na
naana sir sa 19,583 ka mga tawo sa tibuok province ang fully vaccinated, either nakakompleto sa 2 doses nga AstraZeneca or Sinovac or natagan adtong 1 dose nga Janssen vaccine, mao nga consider na sila nga fully vaccinated. So per priority group po sir, kasi ang atong pag-compute di ana kung pila na ka-porsyento ang natagaan is per priority group, prioritization. So sa atong mga health workers, 100% naman nato natagaan ang atong mga health workers din sa probinsya, ang atong A1 sa mga bakuna, no? Or fully vaccinated. Ang atong mga senior citizens, sir, wala pa ta mag 50% sa whole province. Wa pa Ang mag- kini aminado mi nga naami challenge di ani, especially sa pagkumbinser sa atong mga senior citizens, pero di pa din kamutan na namo siya ma-address na siya nga concern. Then atong priority A3 sir, ang atong mga tawo nga aduna na existing nga mga comorbidity is naanata sa 41% base sa atong target. O ang atong A4 na priority, which is sa pagkakaroon is dili pagyud para dinha sa ila ang atong mga available nga vaccine, kay gipatutukan pa man sa DOH ang priority A1 to A3. Ang atong A4 karon naa pa lang ta sa 3.69%. Specifically po sa Naval po aduna natay more than 4,000 individual na fully vaccinated, 4,810 specifically, na mga tao nga fully vaccinated sa lungsod sa Naval. So as to your second question sir, kung kanis pa ang mga sunod nga mga vaccination, no, or ang pag delivery sa atong mga vaccine, kana siya sir, ang nga aspeto is di kami din sa Provincial Health Office makasabot lang pod mi once pasabton ni sa ato ang Department of Health Regional Office. So, depende gyud na siya sir, every time na ay delivery pod gikan sa laing nasod, no, gikan sa mga vaccine manufacturer padung adto sa ato ang NCR or sa central office. So, again, no, kita din we are entirely dependent sa vaccine allocation sa ato ang national government. So, magdepende gihapon ang ato ang roll out or gitawag na tog schedule sa pamakuna sa allocation po nga gihatag sa atua. Okay. Kanang ma'am, in terms of sa inyong assessment, ang turnout sa atong mga target nga mga sector, unsa kadagan naabay mga hesitancy gihapon sa inyong observation sa atong mga target priority sectors nga mabakunahan na ma'am? Oo, yes sir. Actually, sa Naval, dili kaayo ingon di ana ang atong problema, no, but sa uban na mga munisipyo, so generally speaking na lang yung ako sa whole province, naagid gihapon na ang mga vaccine hesitancy sa atong mga senior citizens, no. Dili ni siya kahibungan actually, kay even ang sa una namang mga vaccination campaign sama sa bakuna batok sa pneumonia o flu sa mga senior is lisod gipud mi ato pag-convince, no, sa ilaha. So naagyud gyapon na ang siya nga mga challenge sir kana nga pag-convincer sa atong mga senior citizens. So, pero sa pagkakaroon, no, to pinaagi sa atong mga gipangbuhat nga mga awareness campaign, pinaagi ani nga sa radio station, no, sa mga ang hatag may mga pamphlets, mga barangayan nga mga assembly mag-lecture ang atong mga health workers na hinitan nila og kaklaruhan ng atong mga senior citizens. At iba kuan na kaayo kanang willing na kaayo magpabakuna, human nila makita nga nanay mga nauna na nga nabakunahan, so murag okay na sila nga magpabakuna, no. Ang problema na pud nato di ani ang supply pud sa vaccine, kay usahay moabot gid ang time nga naapay daghang nagpila pero wala na tay available kay limitado ra man pud sa pagkakaroon ng atong supply. Okay ma'am, nala ko'y follow-up nga pangutana ma'am, bahin aning mga senior citizens kay Yes, sir.
ato naman kuning masayran ang mga senior citizens na gani na nani siya daghan manggawas nga mga balatian mao na nga usa nga ilang gidipinsan nga dili pa magpabakuna tungod kay ang uban na apay mga maintenance nga mga medisina og pananglitan na ay mga ingon ana nga mga cases ma'am. Pwede ba ang usa ka tawo bisan pag naa siya mga gipaminaw sa lawas, mga gi-maintain nga mga tablitas o mga tambal, pwede ba siya nga mabaksinan ani ma'am? Yes, sir. Oo, pwede jud kaayo, sir. Sa pagpatinuod, ang ato ganing mga katawhan, no, especially mga senior citizen nga, aduna may mga daan na nga balatian sama ng diabetes, high blood, no, mga arthritis din ha. Mga daan na nga na ay balatian, sila nga ni ang priority. Muna gitawag na to, sir, nga priority A2 o A3. Ang A2 ang mga senior citizen o nya ang A3 ang mga tao na may mga balatian na daan bisan pagdili pa senior. Kaya nakita na, sir, sa atong data, no, mga datos nato nationwide, na kasagaran sa atong mga kaso sa COVID nga mga severe o mga nangamatay gyud is ang katong mga nagbilong sa mga senior citizen nga age group aduna nay existing or aduna nay daang balatian. But pasabot kung senior na ka o nya napadyug kay balatian daan, mas kuyaw or mas grabe ang epekto sa COVID-19 sa imo nga kung pananglitan mataknan ka. So, mao na siya nga, priority yun sila, sir. Dili sila angay mahatlok or makulbaan no, or maguol na sila maintenance. Kaya ang atong mga bakuna, sir, is luwas na sila, safe. Na sila kontra sa bisan unsa nga mga maintenance o nya para pod makampante sila, no? I-inform na po nako labi na tong wala pag yun nagpabakuna nga during the vaccination dili man mo diretsuhon dayon og injikan mo naa man tay proseso nga gisunod na atay mga doktor or health worker nga mo screening pa sa ilaha. So naapay interview, naapay screening nga paghimuon para talaga masigurado nga pwede gyud sila makadawat og bakuna. Okay, ma'am. Salamat kayo. ma'am. Daghang kayong salamat, Ma'am Vanessa. Daghan pa ang tatang hisgutan, but murag ang atong panahon murag na pupos naman kay daghan patang i-take up karon. In behalf of local government unit of Naval ug sa mga katawang Navalinyo ug sa mga biliranon, mapasalamaton kay kami sa mga health workers, Sir Jerome ug Sir George, kay kung wala kamo mo hatag sa inyong atensyon, sa inyong kahago ug pag antos bisan pag sakripisyo ninyo, bisan pag sa kakuyaw nining maong virus, inyong gitahan ang inyong kinabuhi, ang inyong seguridad, ang inyong pamilya, alon lang maproteksyonan ang katawhang mga Pilipinon. And so we are very thankful sa inyo, ha, ma'am. And any parting statement, ma'am, sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon. And I hope sa sunod nga mga higayon, amog yapon kamong maimbitar sa atong programa. Yes, sir. Daghang kaayong salamat po, sir, sa opportunity nga makashare mi sa among apong mga programa sa health. Daghang kaayong salamat. Okay, ma'am, mao kadto ang atong guest karong buntaga, si Ma'am Vanessa Ramirez, ang information and information officer 3 sa atong provincial hospital. So daghang kayong salamat, ma'am, and God bless po. So mga kaigsuonan, mao kadto atong Sir George ug Sir Jerome, at least nga murag mao ka nang pinaka init nga issue karon sa tibuok Pilipinas, kay murag giduwa-duwaan na gani sa social media kining mahitungod ining mahimong sumbi, mahimong mamatay nga sa after 2 years. And sa ako lang nga pangtan-aw lang dapat maghiusa kita tanan nga kay kung dili ta maghiusa sa giingon pa ni Ma'am Vanessa ganina is disiplina ang dapat gyud usa sa importante nga kanang himuon. So katong mga bida nga mga
protocol mao to gyud ang atong tumanon kay bisan pag unsa pa nga atong kuan sa vaccination kay naatay mga Delta variant, dili gyapon ni masulbad kung dili ta magpasagdon sa atong mga kanang mga naa sa Department of Health nga maoy nahibaw ni ining maong butang. So thank you kayo Ma'am Vanessa V. Ramirez, Health Education and Promotion Officer 3 sa Biliran Provincial Health Office. So Sir George ug Sir Jerome, ato day congratulate ang atong mga katong medalist sa Olympic. Sila ni Heidelin Diaz nakakuha og gold. Si Nesty Peticio silver. Og si Carlo Paalam silver gyapon. Og si Yumer Marcial bronze. So upat mapasigarbuhon kayo kita nining maong mga Olympic medalist na to kanang naghatag og kanang dungog sa atong nasod nga Pilipinon. As sa ato nang gi naandan Sir George ug Sir Jerome, mato sa silang dalitan og awit katong gikan kini kang kabingka Jade, mahitungod kini ka sa kanang paghatag og dungog sa ni Heidelin Diaz as the first gold medalist sa Olympics sa atong lungsod nga Pilipinon. We'll be back after this song. Ang buong bansa ay nagdiriwang sa tagumpay na nakamtan. Ang sagisag nating watawat ay binigyan mong karangalan. Ibinuhos ang lakas mong taglay na walang makakapantay. Ang pangalan mo'y nakaukit na sa ating kasaysayan. Kabiguan na nagdaan, ngayon ay nasuklian. Ibinangon mo't pinakita mo lakas ng Pilipino. Kababayan mo'y labis ang tuwa, ang lahat ay namangha. Nanaiuy mo ang pinakaunang gintong medalya. Sa pagsubok mo'y di ka iniwan ng ating buong may kapal. Ang pangalan na Heidelin Diaz, kailan may hindi kukupas. Sa haba-haba ng panahon, bayan mo'y sabik bumangon. Pinaglaban mo ang karangalan ng mga kababaihan. Nawalan ka man ng pag-asa sa mga pinagdadaanan. Loob mo'y lalong tumibay pa, ngayon ay nagwagi ka na. Sa bayan mong Pilipinas, tinuturing kang hiyas. At sa larangan ng pagbubuhat, tunay na dakila ka. Kababayan mo'y labis ang tuwa, ang lahat ay namangha. Nanaiuy mo ang pinakaunang gintong medalya. Sa pagsubok mo'y di ka iniwan ng ating
buong may kapal. Ang pangalan na Heidelin Diaz, kailan may hindi kukupas. Kababayan mo'y labis ang tuwa, ang lahat ay namangha na naiuwi mo ang pinaka-unang gintong medalya. Sa pagsubok mo'y di ka iniwan ng ating buong may kapal. Ang pangalan na Heidelin Diaz, kailan may hindi kukupas. Okay, mao katong awit nga atong gipahinungod sa atong mga bayani sa nasod nga Pilipinas. O karon Sir Jen o Sir Jerome, mga tutas lain nato nga ato ding pasalamatan pud ang atong mahal nga gobernador dinhi sa probinsya sa Biliran, si Governor Roger Espina. Niadtong July 21 sa mga proyekto, dagko kay ni nga mga proyekto. Niadtong July 21 nag-turn over ang atong gobernador og usa ka sea ambulance para sa munisipyo sa Maripipi og 7 ka mga land ambulance dinhi sa atong 7 pod ka munisipalidad dinhi sa probinsya sa Biliran. So daghan kayong salamat Gob, dako kayo ni nga tabang og dugang serbisyo sa atong mga katawhang Biliranon. Especially karon nga naatay pandemya, dako kay kinigtabang Sir George ug Sir Jerome. And in addition to that, murag naghatag sa additional nga usa ka sea ambulance for the island barangay of Bigatangan, ang Mabini og ang Libertad. So salamat kayo Governor Roger Espina sa imong tabang. Og sa laing bahin ang ato sang batan-on nga mayor Sir George ug Sir Jerome, imo makit-an gyud nga wa gyoy puas ang iyahang mga programa dinhi sa atong lungsod sa Naval. Gikan sa pagpanghatag og mga ayuda ngadto sa atong mga kaigsuonan nga mga nagkinahanglan og mga building materials, sa mga pathways ug uban pa, nagpadayon kini. Doon na siya mga ayuda nga hearing aids, arang sa atong mga kaigsuonan nagkinahanglan nga may diferensya sa pangdungog og doon na siya katong pag-opera sa atong mga kaigsunan nga dunay mga bungi. Doon na sad siya niya nga programa. And bag-o lang ato nahimo ang graduation na Sir George ug Sir Jerome, katong trabaho at negosyo para sa mga Navalinyo. Usa kina programa nga gipasiugdahan ni Mayor Gerard Roger Espina in coordination with BEPSO Extension Services. So daghang mga kurso ang kini nga maong programa. Doon natin kitay computer system servicing, computer literacy, doon na kitay welding, doon na kitay electrical installation and maintenance, doon na kitay cookery, doon na kitay financial literacy. So akong gipahibaw sa atong mga kaigsuonan nga dili lang diha kutob ang tabang ni Mayor Gerard. Iyang gusto nga makakuha usab og NC2 certificates nga magamit sa atong mga kaigsuonan nga naka-graduate sa mga training gikan sa TESDA. So shoulder ang bayad sa assessment fees ug ang atong transportation expenses paingon sa assessment area sa Kabukgayan. So ako lang ipahibaw ang katong mga kaigsuonan nato nga kanang graduates sa computer system servicing, electrical installation and maintenance, welding ug cookery nga katong wala pa maka-fill up og assessment forms kay dunay mga defects ang permiro ninyo nga gipasa nga mga assessment forms, palihog adto mo sa atong livelihood office sa munisipyo sa Naval or coordinate mo sa inyong mga project leaders aron maka fill up mo bagong assessment forms aron ma-appeal mo sa assessment nga pagkahimuon
karong buwana, sugod karong buwana kay nanatay mga schedule kung ma-final na ang schedule ato na kining ipadayon, and this is a very great help ngadto sa atong mga kaigsunan ng Navalinyo, ug matod pa ni Mayor Gerard nga dili lang din himutob after ining assessment magpadayon ang iyang programa nga training, dili lang open lang sa mga Navalinyo, iya kining i-open sa tanang mga biliranon, at least nga ang uban nga mga lungsod na ay gusto nga mo training, iyahan na kining tugutan aron sa makatabang kita sa atong mga kaigsunan sa ubang mga lungsod dinhi sa probinsya sa biliran. Sakto ka na, Mano Gino, kining mga programa sa atong Batanong Mayor, mahinungdanon kayo, dako kayo impact sa atong komunidad, especially karon nga pandemic. Tungod kay gipreparar niya ang atong komunidad para na sa new normal. Kaning mga bag-o o mga livelihood programs nga pag-estudyohan o adunay kitay mang graduar, in preparation na kini sa atong katawhan, sa atong community, para kung mag-new normal na, equipped na sila with all the skills and knowledge para makapakabuhi sa atong lungsod. Tinuod ka na. In fact, ang ipadayon gyapon niya ang iyang mga programa sa food security. Doon na kita ay isdang ulam sa bakuran, katong atong mushroom production, ang atong dispersals, ato gyapon kinang ipadayon, and makita ninyo ang resulta dito sa atong mga kabaranggayan nga adto na kay mga kausaban sa atong sa ilang mga kinabuhi, especially in terms of agriculture. Ug punan pa nga aktibo usab kayo ang atong gobernador in terms of agriculture, daghan usab kayo siya mga proyekto. So dako gyapon kini kitabang sa atong lungsod sa Naval, sa probinsya sa Biliran. So di pa day ko malimot, no, Sir Jen o Sir Jerome, karong alauna na adi ay tay para ni atong mga beneficiary ni atong doli tupad, doon na tay orientation karong alauna adto dito sa Naval Gym. So palihog ang mga beneficiary katong among gipantiksan, gipantawagan, palihog pagtungha unyang alauna adto sa atong Naval Gym. Ang ato sa dieng Congressman Jerry Boy Espina, Sir George ug Sir Jerome, nang hatag usab og mga kanang dressed chicken adto sa atong mga kaigsuonan. In fact, ang atong mga ato karong gi-target nga mga beneficiaries, ang atong mga TODA, mga Tricycle Operators and Drivers Association. So tulo na ka mga TODA ang nahatagan ini, ang atong nabil TODA Katmo, nabil TODA Bless, ang atong Atroda ang sa Atipulo, and most probably mosunod ang atong sa TODA sa Agpangi, Talustusan og Sabang. So rest assured nga ang tanang associations sa atong mga TODA mahatagan kini. Paghuwat lang mo sa inyong schedule, amo lang pahibaon lang mo nako, and para maka-prepare sad mo sa inyong mga members. Rest assured mahatagan gyud mo tanan. Salamat kaayo Congressman Jerry Espina sa imong pagpakabana sa transportation sector, subang sektor dinhi sa atong lungsod sa Naval ug sa isla sa probinsya sa Biliran, sa imong tabang alang sa ilahang pamilya kaning tag sa Kabuk Manok. Dako na kinig tabang Sir George ug Sir Jerome alang kanila. Og dugang kasayuran para sa tanan, especially katong mga estudyante nato, aduna kitay programa sa LGU Naval nga gipangaluhan ni Mayor Gerard Espina og sa Naval Youth Club. Kini mao ang Naval Online Public Library. Unsam kini? Para kini sa atong mga kabatanunan o mga estudyante nga mahilig nga ng mga online magamit sa internet, especially karon nga way face-to-face nga klase sa atong mga institusyon. O matod pa sa taho nila sa atong Naval Youth Club nga kini adunay over 8,000 books nga available, free access and free download. So if you want to avail this program, kinahanglan mo mag-online ka mo, mungadto ka mo sa public library.
klase-klaseng topics ang aduna dito o sa matod pa over 8,000 books ang ato na nini nga sulod nini nga online public library. Tinood ka na, Sir George, ug Sir Jerome. So, bintaha gyud ni nga batanon na tong mayor kay daghan kayong mga innovation nga iyang mauna-unahan and kung unsa pay inyohang mga gusto nga mahibaw-an o gusto nga pangayoon og ayuda in terms of mga information may tungod sa panginabuhian, livelihood, o sa mga programa nato, open ang atong opisina dito sa Naval Livelihood and Skills Training Center ug ang opisina sab ni Mayor Gerard anytime open kamo doon na kamoy pangayoon nga assistance and mga kasayuran mahitungod sa mga programa sa atong local government unit of Naval. So Sir George ug si Rom isip ka ng panamilit nga dalit atong dalitan nining usa ka awit nga kanang nag-viral kini nga awit gyapon mahitungod nining Litson package. Litson nga package nga tong nag-viral. So we'll be back after this song. Appear tayo, pagkagubot pa ninyo tungod sa isyo karon, trending ang chicken cordon. Appear tayo, kung mamakal ganit mo, siguro adyudaan, fully paid na ba ang sudan? Tungod sa package nga kaona, among pa ang lechon, nagkagubot ang tanan, kay lagi dili bayran, daghan ang nangaamong sa pagbash di mo hunong, kay lagi social media ug makatag na sausawan dayon ka. Ow! Nasuko si ante, man nagpag-iskabitse, di niya i-fully paid, kay wala siya ganahe. Ang gusto ni ante, kanang na-I refill, maikog na lang ta sa iyang kwintas ka Chanel. Galay braba sa FB, si Madam Supplier, ug si Madam Chanel, gibanatan sa bashers. Appear tayo, di lalim magnegosyo, tablahon ra di ito, samot nagkaminos nimo. Appear tayo, nawagtang ang cordon bleu, gipangita sa tanan, nganong kulang ang sudan. Tungod sa package nga kaona, among pa ang lechon, nagkagubot ang tanan, kay lagi dili bayran, daghan ang nangaamong sa pagbash di mo hunong, kay lagi social media ug makatag na sausawan dayon ka. Ow! Ug wa ka kauyon, ayaw kipakaon, nganong inyong gihabhabitad padyong lechon. Afford man ta ni ante, nganong wala bayari, nasuko si supplier, kay syempre siya'y alkanse. Kung gusto kag resibo, nag-Vikings unta mo, dili man ka worth it, pero ngano jong gikit-kit. Appear tayo, naabot na mugtulpo, kalabad ana sa ulo, mga tao gaatang ninyo. Appear tayo, kadako sa skandalo, ug gisettle pa ninyo, makatog unta mog sakto. Tungod sa package nga kaona, among pa ang lechon, nagkagubot ang tanan, kay lagi dili bayran, daghan ang nangaamong sa pagbash di mo hunong, kay lagi social media ug makatag na sausawan dayon ka. Ow! Tungod sa package nga kaona, among pa ang lechon, nagkagubot ang tanan, kay lagi dili bayran, daghan ang nangaamong sa pagbash di mo hunong, kay lagi social media ug makatag na sausawan dayon ka. Ow! Tungod sa package nga kaona, among pa ang lechon, nagkagubot ang tanan, kay lagi dili bayran, daghan ang nangaamong sa pagbash di mo hunong, kay lagi social media ug makatag na sausawan dayon ka. Ow! Tungod sa package nga kaona, among pa ang lechon, nagkagubot ang tanan, kay lagi dili bayran, daghan ang nangaamong
pag nasawsawan na yun ka. Ow! Okay, tungod kay dili na itugot sa higayon, daghang pa natag pagaisgutan pero di naman gyud napupos na ang atong panahon. Atangin na lang ang sunod nato nga episode sa ngalan sa municipal government sa munisipyo sa Nabal. Ini atong programa pag-usapan natin ubos sa liderato ni Mayor Gerard Roger Espina, Vice Titing ug ang atong mga konsyalis. Kini inyong mga alagad sa kahanginan manamilit kaninyo og Maing Odto George Mangko. Ini si Jean Sanjorjo, manamili sab kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kiniusab si Jerome Pitao, manamilit kaninyo og daghang salamat og magkita kita sa sunod nga episode ni aning atong programa pag-usapan natin. Mga kalambuan nga kinahanglan mahibawaan. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Mga plano, programa o maayong balita sa katawhang Navalenyo. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Hosted by Romel Salvatierra, George Manco, Jean Sanjorjo o Jerome Pitao. Only right here on the best provincial FM station in the Philippines. 103.9 Radyo Natin FM. Sa Pilipinas,